Magandang maulan na umaga na naman mga ka-vibe. For today's ganap ay pupunta kami ni Habi sa ospital ng Tawau. May appointment kasi si Habi today. Ngayong araw i-scan yung fistula niya para malaman kung pwede na bang gamitin o hindi pa mga ka-vibes. Almost 2 oras din ang biyahe papunta doon. Kaya maagang maaga pa ay lumakad na kami. May ospital naman malapit sa amin. Doon nga kung saan nagdadialysis si Habi. Kaso kulang yung facilities at walang permanent na doktor. Lahat ay visiting doctor lang. Kaya pag may appointment na kagaya nito, ay pina-forward talaga nila sa Tawau. Alam nyo ba mga ka-vibes? 6 months ago kasi, nung ayaw na talaga ni Habi na mag-peritoneal dialysis, ay magpapagawa na sana ng fistula dito sa Tawau. At umabot pa nga sa Kota Kinabalu. Pero ang sabi ng doktor, hindi raw pwede kasi raw maliliit yung ugat ni Habi. And sa may bahaging balikat niya raw, ay block na yung mga ugat. Kaya imbes na temporary lang ang femoral catheter sa may hita niya, na usually ay pag nasa loob lang ng hospital pwedeng gamitin at tinatanggal kapag na-discharge na, ay ginawang permanent catheter para kay Habi. Tinahi ito sa laman ng hita ni Habi para pwedeng dalhin pagka-discharge. 2 years nga lang daw ang maximum na pwedeng gamitin itong catheter. At ilang beses na ring na-infection si Habi. At sa awa ng Diyos, naging okay rin. Pagkatapos bigyan ng antibiotic. Kaya paulit-ulit nga kaming kinukonvince ng doktor na ibalik ang peritoneal dialysis para kay Habi. Ayaw na nga talaga ni Habi kasi nga hindi talaga hiyang sa katawan niya yung ganong klaseng treatment. Tinatakot pa nga kami ng doktor palagi. Sige, ika niya. Pag di na magagamit yung catheter sa hita, wala na talagang ibang access. At kapag daw malala na yung kondisyon ni Habi, ay wala na raw silang magagawa para i-save si Habi. Sobrang iyak ko nga nung time na yun. Kaya nag-decide kami ni Habi na subukang magpagawa ng pistula sa isang private hospital. Kahit na sobrang mahal, ay pinag-ipunan namin at sinanla na rin namin yung mga natitirang alahas ko. At para maipagawa na nga namin very soon. At nang makompleto na nga yung budget namin, ay agad na rin kaming nagpaset ng appointment. Then sa mismong araw nga ng appointment na yun, ay in-scan yung kamay ni Habi. Ang sabi ng doktor ay okay naman daw yung mga ugat ni Habi at magagawa naman daw. Sumunod naman agad ay ang surgery on that the same day. Mga 2 to 3 hours si Habi sa loob ng operating room. At nang lumabas nga siya, alhamdulillah, sobrang okay ng operation at walang naging problema. At eto nga, after more than 10 weeks, ay i-scan na rin sa wakas. At nakarating na nga kami dito sa hospital ng Tawau. At ang sabi ng doktor ay pwede na raw gamitin ang fistula ni Habi. At before nga kaming umuwi, ay kumain na muna kami at dumaan na rin dito sa may palengke. Mas mura kasi mga ka-vibes ang mga gulay nila dito. Kaya napabili na rin kami ng pang 1 linggong lutuan. Natutuwa nga kami kapag nakapagpalengke dito mga ka-vibes. Kasi nga bukod sa mura na, ay sobrang ang fresh pa. Dito kasi ang bagsakan ng mga magsasaka. At nang nakabili na nga kami ng mga gulay at prutas, ay nag-drive na rin si Habi pa uwi. Ayaw kasi naming gabihin sa daan mga ka-vibes kasi medyo madulas ang daan at sobrang dilim pa pag gabi. Kaya see you sa next vlog mga ka-vibes.